Hello everyone! For today's discussion is pag-aaralan natin kung ano nga ba ang job analysis. But before anything else, this is your Mami Wise, a registered psychometrician and a research specialist. Alam niyo ba kung bakit nagkakagulo minsan sa kumpanya? Minsan nag-aaway yung dalawang department kasi di malinaw kung kanino yung trabaho o kaya naman nag-hire a manager based lang sa vibes o gut feeling. The secret to fixing all of that is job analysis. Madalas itong tawaging bedrock o building block ng HR. Simple lang ang concept nito. Ito yung formal process ng pag-gather at pag-document ng information tungkol sa isang role. Para malaman natin kung paano nga ba talaga ginagawa at anong klaseng tao ang kailangan para gawin yon. First is we have job description. First up, meron tayong job description or the what. Ito yung direct blueprint ng trabaho. Kasi dito nakasulat yung daily responsibilities, gaano kadalas yung ginagawa sa isang task, kanino magre-report, at anong tools o software ang gagamitin. The payoff, ini-eliminate nito yung tinatawag nating role overlap. Wala nang magturuan kung sino yung dapat gumawa ng isang task. Next natin is yung job specifications o the who. Ito naman yung profile ng ideal candidate. Tinatranslate ito yung task papuntang case house. Ano nga ba yung case house? Yung knowledge, skills, abilities, and other characteristics. Knowledge, halimbawa yung kaalaman sa tax law. Skills tulad ng data analysis, abilities, halimbawa yung public speaking, and other characteristic tulad ng willingness mag-travel. The payoff, inaalis nito yung pag-hire based lang sa personality match. So nagiging objective at legally defensible yung hiring nito. Pangatlo, yung job evaluation or the value na tinatawag. Dito natin din determine kung magkano yung halaga ng role kumpara sa ibang trabaho sa loob at labas ng kumpanya. And then tinitignan din natin yung effort, responsibility, at working conditions. Siyempre, mas mataas yung weight na nag-handle ng $10 million budget kaysa dun sa 10,000 budget, right? So, ano yung payoff dito? Nagkakaroon ng internal equity, pantay yung bayad sa parehong level ng trabaho, at external competitiveness para ma-attract ng top talent nang di nasusobrahan sa gastos. And lastly, we have performance criteria or the how well. Ito yung benchmark para sa tagumpay ng kumpanya natin. Dito nakalagay yung mga KPIs at quality metrics based sa job description. Ano yung payoff dito? Nagiging patas yung performance review. Alam ng employee kung ano yung target at kailangan, kailangan nilang tamaan para makakuha ng bonus o promotion. So, walang pabor-paboran. Lahat merong sariling performance criteria. Para mas madali nating matandaan yung buong concept ng job analysis, imaginein mo na lang na nagpapatakbo ka rin ng isang restaurant. Yung job description, ito yung menu. Dito nakasulat kung ano yung mga i-reserve at gagawin sa kusina. And then we have job specification, ito yung resume ng chef. Dito nakalagay kung ano yung skills at experience ang kailangan ng tao para maluto yung nasa menu. And then we have job evaluation, ito yung presyo ng pagkain. So dito mo kinukwenta yung halaga ng bawat dish based sa ingredients at hirap lutuin. And then lastly, we have performance criteria. Ito yung food review. Dito natin masusukat kung masarap ba yung niluto at binigay na service ng tao natin. At the end of the day, ang job analysis po ay hindi lang basta dagdag papel o HR work. Ito po ay tunay na foundation ng isang maayos at organisadong kumpanya. Kapag malinaw po kasi yung job description, iwas gulo sa trabaho. Kapag tama ang job specification, tamang tao po yung ma-hire natin. And kapag makatarungan po yung job evaluation, masaya pong nagtatrabaho yung mga tao dahil patas yung sweldo. At kapag may malinaw performance criteria, empowered po yung bawat empleyado na mag-grow at magtagumpay. Sabi nga nila, you can build a great building on a weak foundation. Kapag matibay yung job analysis nyo, kasunod na din dyan yung tagumpay ng buong kumpanya. If you have any clarifications or suggestion, just comment down below or leave any message. And don't forget to like, share, and follow my social media accounts. So see you sa another discussion and thank you for watching.